3, 2, 1! Happy New Year! Samahan niyo ako mag-prepare ng medianoche namin mamayang gabi for New Year! Mag-hi ka sa vlog. Hi. Yeah! Whiskey! Ready na ako for New Year's Eve. It's super important, we all need a place we can just check in, kick back, unwind, surrounded by widows that feel like mine. Ooh. Palagi na lang may palpak, kalerky. Hello loves, welcome back to my channel. If you're new here, hi, my name is Trisha. I make cleaning, organizing, and lifestyle videos. Kung interesado po kayo sa mga videos na yan, please consider subscribing to my channel. Hit the notification button down below to keep you notified every time I post a new video. You can also follow me on my socials, sa Facebook page, sa Instagram, and sa TikTok page ko po. Nagpo-post din po ako doon ng mga short videos, mini vlog, and updates about sa akin. It's another beautiful day today, and mamayang gabi, magsasalubong na tayo ng New Year, and I'm so excited kasi papasok na ang 2026. Goodbye 2025. Samahan niyo ako mag-prepare ng imimedya noche natin mamayang gabi. Konti lang naman yung handa namin. Kami lang naman dalawa ni Dennis ang magse-celebrate. Wala naman kaming mga bisita. Yung family namin nasa Pilipinas. So, very simple lang talaga for tonight. Let's go. Punta tayo sa baba kasi nandun na yung mga ingredients. Yan, so samahan niyo ako for this video. Ayan, so andito na ako sa baba. So, ang gagawin ko muna is yung leche flan kasi kailangan siyang steam, tapos kailangan palamigin. So, mas okay na magawa ko na siya ngayon. It's 2:38 p.m. Wallpaper ko guys, tingnan nyo. Yeah, my two babies. Gawa yan ni Tita Honey. Hello, sis. So, leche flan muna. Second naman is yung lechon kawali. Lechon kawali expertise ko naman yon. So, ako ang gagawa ng lechon kawali. Tapos, ang dessert namin, last minute ko lang naisip. Sabi ko, as in, very last minute lang talaga. Bago lang kami umalis kanina, papunta ng Taiping, ng Asian store. Sabi ko, ano kaya kung mag-leche flan tayo? Nag-search ako ng Pinoy desserts. Tapos, isa doon sa nakita ko is yung leche flan. Kaya, sabi namin, okay, mag-leche flan tayo tonight. Kasi, madami pa kaming leftovers from Christmas. So, ayaw naming maghanda ng super madami. So, ayusin ko lang muna tong camera. So, pakita ko muna sa inyo yung ingredients ng leche flan na gagawin ko. So, nakita ko lang to sa website kay Panlasang Pinoy. Kailangan natin ng evaporated milk, tapos isang condensed milk, tapos vanilla extract, tapos kailangan din natin ng eggs. So, 10 eggs daw yung kailangan, and yung egg yolk lang yung kailangan natin. So, ihalo ko muna to. Dito ko ilalagay yung egg white. So, wala kaming pasok today kasi shutdown ng office. Annual shutdown. Pero yung iba, meron pa silang pasok today, 31. Pero 'di ba sa Pilipinas wala na tayong pasok. Eto pala, buti na lang a few years back, naisip ko na din na gumawa ng leche flan. So, meron akong lumang lianera, pero dalawa lang sila. Hindi ko alam kung ilan ang magagawa nitong mixture na to. Pero sana konti lang kasi alam niyo naman na hindi naman kami masyadong malakas kumain. Wow. Hindi malakas kumain. I mean, si Dennis hindi siya mahilig sa mga matatamis. So, ako lang talaga yung mahilig sa mga chocolates na yan, mga ganyan, sa dessert. Kaya pag gumagawa ako ng dessert, parang ginagawa ko lang siya for me. Parang ang hirap. Ang hirap? Hindi, mahirap kasi ako lang umuubos. Tapos minsan napipilitan si Dennis na ubusin. So, ika-crack ko na yung eggs. Mag-separate tayo ng egg yolk and egg white. So, kayo guys, ano ba ang handaan nyo mamaya? So, nairaos naman namin yung Noche Buena. Nasarapan naman sila dun sa lasagna ko na muntik nang mag-fail. Buti na lang. And thank you sa mga nag-comment pala sa previous video ko. Grabe, ayaw niya maghiwalay. Okay. Ayan, natutunan ko naman to nung high school ako. Parang nag-baking kami. Third year high school ata yun. So, tinuruan kami kung paano mag-separate ng egg yolk sa egg white. Mamaya, tatawag naman ako sa bahay. Kasi, syempre, makikiselebrate tayo ng New Year. Pero depende kung gising pa ako niyan kasi 5 hours ang time difference from New Zealand to Philippines. So, ang 12 midnight sa Pilipinas is 5 a.m. dito. Hindi ko alam kung gising pa ako niyan 5 a.m. Grabe. Baka hindi na. Baka ang maabutan ko na lang sa bahay is yung pag-prepare nila for New Year.
Kasi yung mama ko and yung sister ko, silang dalawa magkasama mamaya. Magse-celebrate sila. So yun, kanina nga, nagising ako mga 11:30, ganyan. Pag wala talagang work, hindi ako gumigising ng maaga. Kasi ano talaga ako guys, night owl ako. Yan, nakatatlo na ako, baka makalimutan ko. Night owl ako. So, kaming dalawa ni Dennis, pareho kaming night owl actually. Kaya, late kami nagigising pag umaga. Maaga na yung 10 a.m. sa amin pag halimbawa walang work. So, pinaka-late namin nagising mga 1 p.m. siguro. So, tinatry ko as much as possible na wag mabasag yung egg yolk kaso parang nababasag siya. 4. So anyway, kanina nga, nagkukwento pala ako. Wala si Dennis kasi may work pa siya. Kasi karamihan nga ng offices ngayon may work. Nagising ako mga 11:30 na. Tapos, nag-ayos na ako ng kama and everything. Umuwi siya for lunch. Tapos tamang-tama, nilista namin yung mga kailangan. Tapos pumunta kami ng Asian store, tapos binili namin yung mga kailangan namin. Kasi kailangan ko lang naman is yung mga prutas, tapos yung mga pangsahog niya sa pansit, tapos yung pang leche flan ko nga na last minute lang namin naisip. Ako lang pala last minute kong naisip. And then yung lechon kawali. Sa lechon kawali, simple lang naman ang kailangan ko. Kailangan ko lang ng bawang, ng bay leaf. So meron naman na kami nun. Kaya yung karne na lang yung kinuha namin sa Taiping. And mas gusto namin na kinukuha yung karne sa Asian store kasi mas magaganda yung cuts. Sa Pack and Save kasi sa Countdown, mga naka-pack na siya, yung parang naka-seal na pack. Medyo kinat na nila. Ilan na ba? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, ano bang ginagawa nyo sa egg whites, guys? Kasi, hindi namin alam kung anong gagawin dito sa egg whites. Kung itatapon na lang ba namin? Ang alam ko, pwede mong gawing merang. Pero, ano ba? Maggagawin ko pa ba tong merang? Or meron pa bang iba na pwedeng gawin dito? 9. And okay lang din sa akin na madami kaming eggs ngayon kasi nga, di ba, nagda-diet ako. Although, parang nag-start ako mag-diet a few weeks back. Tapos parang nag-stop ako mag-diet kasi parang hindi ko talaga kayang hindi kumain ng after work, di ba? Yung parang pagod na pagod ka sa work. Tapos, gusto mo lang talagang kumain ng marami. Pero ngayon, kahapon, nag-strict na naman ako sa pagkain ko. Hindi na ako nagra-rice. Ang target ko lang naman kasi is bumalik ako sa 55 kilos. Nagbawas ako ng 2 kilos actually. So, 62 ako dati, halos pa 63. Pag kilo ko kahapon, tapos kaninang umaga, 60 kilos na lang ako. Tapos na natin, ito na yung mga egg yolks ko. So, habang pala, nagmi-mix ako, magpapakulo na ako ng aking steamer. O saglagyan ko lang siya ng water. So, parang konti lang naman yung kailangan na. So, nagpapakulo na ako. Beat them using egg beater. So, I'm beating them. And then, add the condensed milk and mix thoroughly. So, add na natin yung condensed. So, hindi naman ako expert na gumawa nitong leche flan. Pero ang gusto ko sanang texture ng leche flan, yung alam mo yung malambot na creamy, na silky, parang ganon. So, sana ito yung ma-achieve natin. Baka may mga technique kayo guys ng paggawa ng leche flan. I-share nyo naman para maging creamy and silky siya. Ang problema ko pala, hindi ko alam kung paano ko ika-caramelize yung kasi wala tayong stove. Oh my God. So, yun yung problema natin. Paano natin ika-caramelize yung yung sugar? Kasi naka-induction cooker kami. Pwede kaya yung llanera sa induction cooker? Oh my goodness. Okay, tingnan natin kung anong mangyayari mamaya. So, ayan, na-mix ko na. And then, ang bango. Naamoy ko na yung condensed milk. Ilagay natin isang can ng evap. Ooh. 1 teaspoon lang naman ng vanilla extract. Ito naman yung nabili ko, organic na vanilla extract. Hindi dahil conscious ako ng organic. Although, I don't mind kung organic siya or hindi. Pero, ito kasi yung pinakamura. Okay lang. Parang hindi masyadong amoy na vanilla extract siya. Pero, ito yung pinakamurang nakita kong vanilla extract. So, imimix na natin ulit siya. Mix, mix, mix. Ayan, maggagawa na tayo ng caramel. Ika-caramelize na natin yung sugar. Naku guys, hindi pwede. So, tinatry kong i-steam yung sugar. Pag hindi siya nag-work, pinainit ko tong tong oven. So, ipapasok ko sa oven.
So, anything para makatulong na makaramelize siya. Pero parang hindi nag-work. Pasok natin sa oven. Tingnan natin kung mag-work. Tapos pag hindi nag-work, edi sorry. Ito pala yung hindi ko naisip. Palagi na lang may palpak, ka-lurky. Ay, nako. Anyway, so hintayin natin kung makaramelize siya ng oven. Habang hinihintay ko yan, magliligpit muna ako dito. So ito, sinesteam ko. Sana mag-work. Tapos, ito naman sa baba, tinatry ko kung magkakaramelize ba siya. Ayan. So, feeling ko naman, parang nagka-caramelize naman siya. Tingnan natin kung alin dito sa dalawa yung mas effective. Ito na naman tayo, guys. Nag-epic fail na naman yung paghanda-handa natin. Ba't kasi minsan, nagmamarunong na naman siya. May na-discover ako na feeling ko, alam niyo naman na gawin to, pero ako kaka-discover ko lang. Hindi ko alam. Kasi hindi naman ako palaging gumagawa ng leche flan, okay? So, itong pot na to, lalagyan natin ng sugar and dyan natin ika-caramelize since ito, pwede to sa induction. So, dito ko na lang ilalagay yung sugar. Tapos, ililipat ko na lang siya sa llanera. Ay! At natapon ko dun sa likod. Pero mamaya na natin isipin yan. Ito na muna. Magka-caramelize muna tayo dito ng sugar. So, low heat lang. Tapos, 2 llanera lang naman yung lalagyan natin. Sana mag-work ito. Kasi trinay ko na siya kanina. Medyo nakalagay na ako ng konting sugar dyan. Meron na siya actually. Pero, tinanggal ko lang ulit kasi nasunog yung sugar. So, ngayon, tatry ko ng low heat lang para makaramelize siya. Pwede naman palang ganito. Pinapahirapan ko na naman yung sarili ko. Hindi ko alam kung bakit hindi ko to naisip. Naku naman, pwede palang ganito. Ba't hindi ko siya naisip kanina? Nasanay kasi ako na, 'di ba, diretso na sa llanera yung pagkaramelize ng ano. Ganun kasi yung ginagawa namin sa bahay. Nawala sa isip ko na pwede din naman pala sa normal pot. Lalo na pag naka-induction ka lang. O yan na, 'di ba? Brownish na siya. Success yung ano natin. Konti na lang. As in, super konti na lang. Pero, yan na yung texture na gusto natin. Ayan na. Okay na to. Ayan na. Lagay na natin sa llanera. Ayan. Look, eto na. So, na-achieve na natin yung gusto kong kulay. Although, na-crumple ko tong... Ow! Mainit. Okay, papalamigin lang natin ng konti. Tapos, ngayon, ito namang mixture ko na ready na. Kanina pa naghahantay. Isasalin na natin siya. So, gagamit ako ng strainer. Parang 4 ata to, tong mixture na to. Balutin na natin siya ng aluminum foil. Tapos dati nga sa amin, parang nilalagyan to ng rubber band sa palibot, 'di ba? Pero wala akong rubber band, so pwede na to. Steam the mold for 30 to 35 minutes. Pero parang 20 minutes pwede na to eh. Mamaya-maya, gagawin na natin yung lechon kawali. So, magliligpit muna ako kasi medyo nagkalat tayo.
Okay, so ito yung fruit bowl natin. Sabi ni Dennis, lemon daw counted as fruit. Pero syempre, hindi natin siya i-count. Yung mga malalaki muna. Meron akong biniling pomelo, red pomelo. So, ito yung melon na pinakamura na nakita ko dun sa Asian store. Kaya, ito na lang yung binili ko. Hindi naman kami masyadong mahilig sa pomelo, pero di ba kailangan ng bilog na prutas. Tanggalin na natin to sa plastic. Wala namang masama kung maniniwala ka sa mga superstitions. Diba? Yan. So, ever since, kinukompleto ko talaga yung 13 fruits. Kahit naman noon pa. Tingnan muna natin yung oras. 3:45. Okay. 10 more minutes kasi di ba 25 minutes. Tapos, i-check natin yung ano natin. Tapos, counted ba to as bilog na fruit, itong dragon fruit? Parang bilugan naman siya, di ba? So, tanggalin natin yung mga tag. Kasi pangit tingnan pag may mga tag. Puno na agad yung ano natin. Tapos, ito naman is nectarine. Dito ko lang din to sa New Zealand nakilala, itong nectarine na to. Kasi wala naman tayo niyan sa Pilipinas, 'di ba? Tapos bumili ako ng New Zealand oranges. So may iba't ibang klase ng oranges dito. And then avocado, counted ba siya as fruit? Fruit naman yung avocado, 'di ba? Tapos ito, kalimutan ko yung tawag dito. Peach ba to? Ito pear. Sinisingit ko lang siya kung saan lang siya makapwesto. Tapos ito yung favorite fruit ko. Mangga. Mura lang siya ngayon kasi ito yung parang katumbas ng Indian mango sa atin. Mangoes of Peru. Peru daw. Pero hindi ko alam kung galing talaga siya ng Peru. Ala, punong-puno na. Tig-iisa lang pala yung binili ko kasi hindi naman mahilig si Dennis sa fruits. So ako na naman lang ang mag-uubos nito. Nung last time, parang a few years back, ang ginawa namin, gumawa kami ng fruit salad. Nilagyan ko lang siya ng Nestle cream tapos ng condensed tapos okay na. So baka yun din yung gawin ko ngayon pero hindi ko pa sure. Mandarin to, 'di ba? Tapos bumili ako ng green na apple. Bumili din ako ng red apple. So, counted as different types of fruit siya. Okay? Wala na akong choice. Yun lang yung nandun, yung available. So, sabi ko, baka counted as, ano naman yun siya, different fruit. Tapos ito, last minute, nakita ko to sa countdown. Sabi ko, tamang-tama, may kiwi. Okay, kiwi. Yung black grapes nung Christmas ko pa siya binili. Sasama natin siya, pero konti lang. Yung konti lang, ganito. Lagay ko lang siya sa ibabaw siguro. Ayan, ang ating black grapes. Ayan, so feeling ko 13 na yon. Bilangin natin kung 13 nga. Time check. Ano oras na? 3:49, so 6 more minutes. May 6 minutes tayo para magbilang ng ating prutas. Hindi natin i-count yung banana. Avocado, 1, 2, 3, 4, 5, itong peach, 6, mango, 7, apple, 8, apple, 9, mandarin, 10, orange, 11 itong kiwi, 12 itong nectarine, and 13! Yay! Yay! Nakompleto natin. So, ilalagay natin siya dito sa gitna. Oopsie! Ah! Hehehe! Okay, let's check. Paano ba natin ito i-check? So, parang luto na siya. Yay! Parang successful naman yung ano natin. Yung leche flan. Magluluto na tayo ng lechon kawali. Madali lang naman yung lechon kawali. So, ito, isa to sa mga palagi namin niluluto sa bahay. Minsan, pag halimbawa, nagkikrave lang ng lechon kawali for dinner, parang ganun, pang ulam. Tapos usually, hindi siya nawawala pag may okasyon. Tinuturbo broiler namin yung lechon kawali. Pero sa ngayon, wala naman akong turbo. Pwede ko naman siyang i-oven, pero parang mas gusto ko siyang i-air fry. Kaya,
gawa tayo ng lechon kawali. So, tapos, mamaya din pala guys, instead of mag-wine kami, naisip namin na mag-whiskey naman for tonight. Gagawa pa din ako ng charcuterie board ko para merong pang centerpiece aside from the fruit bowl. Minig ako sa peanuts, sa cheese. So, meron pa akong tira from Christmas. Yun yung gagamitin ko. So, hindi na ako bumili ng panibago pa. Kasi nga, di ba, sabi ko sa inyo, hindi naman mahilig si Dennis ng mga ganyan-ganyan. Kaya parang ako lang talaga yung nag-ubos nun. Ay, dugo! No! Why? Nasugatan ata ako dun sa, yung sugar. Kailangan natin itong punasan. Guys, so hinihintay ko na lang ngayon yung lechon kawali. I mean, yung karning pinapakuluan ko para malagay natin siya sa air fryer. Pero gusto ko lang ipakita sa inyo, umuulan ngayon ng New Year. Hindi naman uso dito yung pa-fireworks pag New Year. So, parang hindi ata pwedeng bumili ng fireworks dito during New Year's time. Nagpapa-fireworks sila dito during Guy Fawkes Night. Every November yun. So every November yun, pwede kang bumili ng fireworks. Pwede kang magpa-fireworks. Guy Fawkes Night yun. Pero pag New Year dito sa New Zealand, hindi pwedeng bumili ng fireworks. Ang alam ko ha. I-correct nyo na lang po ako. Pupunta ka ng around city, dun sa city center. Tapos dun kayo manonood ng fireworks. New Zealand ata yung pinakaunang country na nagpapa-fireworks, tapos sunod Australia, tapos pasunod-sunod na yon hanggang pinaka-last sa may US na part. So, yan. So, mamayang gabi, ang gagawin namin is manunood kami sa TV ng live broadcast ng pa-fireworks ng New Zealand. Tapos, yun na yung fireworks namin. Tapos, meron namang iba na kapag paputok sila ng New Year, mga households, pero bihirang-bihira lang talaga. Hindi dito uso yung gaya sa Pilipinas na talagang madami ng, mga around this time, mga 5 p.m., madami nang nagpapa-fireworks. So, medyo tahimik, hindi tulad ng sa Pilipinas. So, kung sanay ka sa Pilipinas na makakarinig ka na ng mga fireworks, maaga pa lang. Minsan, Christmas pa lang may nagpapa-fireworks na, or basta mag-December pa lang may nagpapa-fireworks na, lalo na nung bata pa tayo. Pero dito, hindi siya ganun. Mamaya, share ko naman sa inyo kung ano yung New Year's resolution ko. Pwede nyo din i-share kung ano yung New Year's resolutions nyo. Kung meron kayo, comment nyo po sa baba. And thank you sa mga nagko-comment sa video ko. I really appreciate it. Siguro meron akong constant every time talaga nagko-comment sila. So, thank you so much. And sa mga nagpi-PM din sa akin na pinapanood nila yung videos ko, I really appreciate it. Tapos ito, si Dennis kasi mahilig siya sa sabaw. So, ang gagawin ko, dadagdagan ko lang to ng sinigang mix. Tapos, pwede na siya pang sabaw mamaya para may mahigop-higop siya habang kumakain. So, ngayon naman, ang gagawin natin yung charcuterie board ko. Same ingredients lang nung ginamit natin nung last time. Kagagawa ulit ako ngayon para meron tayong pang center table. Gagawin ko na siya ngayon kasi pwede naman siyang iwan lang dyan. Meron ulit akong brie.
Gouda. Lalagay tayo ng grapes pa din sa gitna. Meron pa akong tirang grapes. Nakalimutan ko pala last time yung jam. So, ito favorite ko to, Craig's Strawberry Fruit Jam. Meron din ito sa Pilipinas. Ito talagang brand na to, yung gusto ko. Tapos, yung mga meat natin, meron pa din akong tira. So, at least nakatipid ako ngayon sa charcuterie board ko. So, ito, same board lang din. Tapos, ang pinakauna kong ginagawa is, yung technique na nakuha ko is maglagay ng fruit sa gitna. Ayan, pwede na siguro to. Pwede naman na siguro to, lagyan ko ng jam. Ayan. Ito munang mga cheese. Si Dennis, ginawa niya, gumawa siya ng pizza the next day. Ginamit niya tong mga cheese, which is okay naman din kasi at least nagamit yung mga cheese namin. Sabi ko nga nung last time, ako lang naman ang mahilig dito sa charcuterie board. Si Dennis hindi naman siya mahilig. Konti lang talaga, super konti lang yung binili ko na mga nuts and everything else. Kasi ako lang naman yung nakaka-appreciate nito. Meron ulit tayo nitong cashew nuts. Sarap nito guys. Sarap nito sa wine. Tapos almond. Ito naman yung prosciutto. Tapos pretzels. Tapos meron akong nougat para may matamis. Pwede naman chocolate. Pero ako, ito nougat talagang naubos ko to kanina. Crackers, lagay natin dito. Konti lang muna ilagay natin. Pistachio. Ito pistachio, favorite ko din to eh. Kaso lang mahal niya sa Pilipinas. Pero dito okay lang naman yung presyo niya. And then, favorite ko din to, dried mango. Yan, lagay tayo ng konti lang. Salami. Ito na. So, very simple lang na charcuterie board. Tapos, gouda. Magdadagdag tayo ng gouda. Dagdag tayo ng gouda. Sarap yan. So, ito guys, mas maliit siya. Lagay natin sa gilid. Favorite ko, strawberry jam. Matigas na siya. Nasa ref kasi. Pero pwede na yan. Ayan, ang cute. So, ngayon naman, hinihintay lang natin yung lechon kawali. Oh, 1 minute na lang. So, tingnan natin kung ano itsura niya. Tapos, ito-turn ko lang siya, babaliktarin ko, para yung kabilang side naman yung maluto. Wow! Guys, ang sarap. Pero gusto ko, mas luto pa yung balat. Kaya, baliktarin pa natin siya. Oops. O, diba? Sa other side, hindi pa siya luto. I mean, hindi pa siya tostado. So, another 15 minutes yun. So, another mga 10 minutes siguro. 200 degrees for 10 minutes. Tapos, mamaya, another 10 minutes para sa balat. Wow! Pero syempre, kailangan mas luto pa yung... Alam nyo, mas gusto ko tong ini-air fryer kasi walang tilamsik ng oil. So, siguro itong balat, another 10 minutes. And then, tapos na yan. So, in total, parang nasa 35 minutes natin na in-air fryer. OMG! Super crispy na siya. Parang may crispy pa siya. Parang babalikan ko pa siya ng another 5 minutes. Another 5 minutes. Tingnan natin. Ooh. Parang pwede na siya. Okay. Last 1 minute. Ready na ako for New Year's Eve. Ito na yung outfit ko for tonight. Gonna show you guys. Yan. So, long dress. Kasi may hinahanap akong black dress pero hindi ko mahanap kanina. Pero ito na yung outfit natin for tonight. Naka-ready na ako as early as 6:43 p.m. Kasi
Ayoko nang umakyat pa sa taas. So, nag-ready na ako ngayon. And then, nandito na din si Dennis. Nagluluto na siya ng pansit. Mamaya, ito yung whiskey na iinumin namin. Monkey shoulder. Tapos, meron din kaming wine. So, may Moscato kami dito. Meron ding iba. Pero itong Moscato, pwede din inumin mamaya. Paluto na yung pangalawang karne na lechon kawali. Gagawa pala ako ng parang sausawan para dun sa lechon kawali. May nakita ako sa TikTok. And then we're ready to eat. Kakain na kami ng medianoche at 7 or 8 p.m. Ready na yung mga pagkain, naluto na lahat. May fruit bowl, yung 13 fruits natin. Merong cheese board or charcuterie board. Siyempre, para sa cheese board, meron tayong Moscato, tapos meron kaming whiskey. Tapos ito, ginawa ko to, nakita ko lang to sa TikTok ata yun or sa Facebook. Tapos gusto ko siyang itry kung masarap talaga. Para yan dito sa lechon kawali. Sarap! Excited na ako. Tapos crispy talaga yung balat. Gusto ko talaga crispy yung balat. Tapos successful naman yung leche flan natin. Tapos, ito na yung pansit na ginawa ni Dennis. Yehey! Ito na ang ating pagkain for tonight. So, hinihintay ko lang si Dennis na naman kasi nagbihis siya para ready na kami sa aming New Year's Eve celebration. It's already 7:33 p.m. So, kakain kami. And then, iinom. Tapos, mag-aabang kami sa YouTube kasi doon ipapalabas yung fireworks ng New Zealand. So, New Zealand yung pinakaunang magpapa-fireworks sa mga bansa. Happy New Year, everyone! Mag-hi ka sa vlog. Hi. Yeah. So, ito na ang ating drink for tonight. Whiskey. Okay, I'll open it. Okay. Ah, okay. So, may cork pala siya. Konti lang. Okay. Ganyan lang. Try mo. I don't know. Okay. How much? Okay. Ooh, we have iced tea. Nilagyan natin yung madaming iced tea. Cheers to 2026! Yay! Guys, 11:55 na. It's 11:55. So, 5 minutes na lang. Magti-12 midnight na. Mukhang antok na yung itsura ko. Pero nanonood kasi kami ng movie. Tapos ngayon, punta kami ng YouTube kasi papanoorin namin yung fireworks ng New Zealand. Yan. Ito na yung cheese board ko. Tinop up ko lang yung pretzels pero halos naubos na yan lahat. Konti na lang yung natira. Ayan na! Ito yung outfit ko tonight.
50 seconds. Okay, 10 seconds na. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Happy New Year! Yay! It's more than just being there, it's a vibe. Heart-to-heart moments, feeling always by your side. I'll be always by your side. Yay! Happy New Year, guys! Isang New Zealand sa pinakaunang bansa na nag-celebrate ng New Year. So, dito sa amin, officially, it's January 1st of 2026! Yay! So, ang New Year's resolution ko, better career, and then work on myself and health, syempre. So, pinapanood lang namin tong fireworks ngayon dito sa Sky City. Tingnan nyo. So, ayan yung Auckland Tower. Kung nakikita nyo, madaming fireworks. Yung fireworks na yun nakafocus sa Auckland, sa Sky Tower. Nandyan siya lahat. What do you think about New Zealand's fireworks? Always by your Yay! Happy New Year! Magpapatuloy kami ng celebration. Tatawag ako sa bahay. Tingnan natin kung ano ginagawa nila doon. Thank you so much, guys, for watching this video. If you like this video, don't forget to like, share, and subscribe to my channel. Hit the notification button down below to keep you notified every time I post a new video. And follow me on my socials as well. Facebook, TikTok, and Instagram. Nagpo-post din po ako ng mga mini videos doon. So, thank you so much for watching this video. I hope you like this and Happy New Year! Happy New Year to us and more videos to come soon. Thank you so much. Bye!